Unang-una, ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan. At mayroon akong ikukwento. Magandang araw po sa inyo. Itong karanasang ito ay nangyari sa lugar namin sa Negros Oriental, way back 1985. Noong tempo na ito, ay nagbabakasyon ako sa bahay ng aking tiyo. Tatawagin na lang natin sa pangalang Tiyo Lino. Yung lolo ko naman ay nakatira din sa kanyang bahay. Ang dahil sa kanilang magkakapatid, si Tiyo Lino pa lang ang walang asawa at anak. Kaya naman siyang nag-aalaga kay lolo nung time na to. Siya rin kasing bunso. Meron siyang kinakasama nung taon na ito, pero nagkaroon sila ng hindi pagkakaintindihan. Sabihin na nating naghihiwalay sila. Hindi po namin nakalain na magkakaroon kami ng karanasan sa bahay. Nang dahil ni isang beses ay hindi naman kami pinaramdaman o pinaranas ng ganito. Isang hapon, "Toy, isasama ko muna nga po mo doon sa tubuhan. Meron na akong kukunin ng mga pinggan. Nakalimutan kong dalhin dito kanina." Sige. Bumalik agad kayo dito. Huwag magpapaabot ng dilim sa daan." "Sige tay, saglit na naman kami. At nakahanda na rin naman dyan ang hapunan. Kung nagugutom kayo, kumain lang po kayo." "Hihintayin ko na lang kayo dito." Sige na. Umalis na kayo." Umalis nga kami ni Tiyo at matapos sa mahigit 20 minutos na lakaran ay narating namin ang tubuhan ng aking lolo. Medyo malawak din puno ng tubuhan niya. Minana pa niya ito sa kanyang tatay at siya pong nagpatuloy ng ganitong negosyo. Pagkarating nga namin sa tubuhan ay naglakad pa kami ng mahigit 100 metro bago marating ang kubo na tinatambayan namin. Tinatambayan din po ito ng mga obreros kapag panahon ng ani. Pero hindi kami nagpapalipas ng gabi doon sapagkat maraming mga insekto. Kahit na meron kang kulambo, ay tumatagos pa rin sila mula sa sahig. Nang dahil sa gawa lamang ito sa mga kawayan at merong maliliit na siwa. Pagkarating nga namin sa kubo, ay kinuha ni Tiyo ang kanilang pinagkainan ni lolo. Hindi pa nga nahuhugasan ng mga ito. Pagkatapos nito, ay agad naman kami nilakad pabalik sa bahay. Hindi pa man kami nakakalabas sa tubuhan, ay nakarinig po kami ng isang tunog. At hindi ko alam nung una kung bakit ganoon talagang reaksyon ng aking tiyo. Napahinto ito at nagsabi sa akin na huminto rin. Pinakinggan pa namin kung saan nanggagaling ang tunog at napagtanto namin na galing sa kubo. "Meron pang liwanag pero nagpaparamdam na siya." "Ano bang ibig mo sabihin, Tiyo? Ano yan? Di ba ibon lang yan?" "Hindi yan pangkaraniwang ibon. Aswang yan. Halika na. Bilisan mo ang paglalakad. Nang sa ganun ay makauwi na tayo." "Meron pa bang ganon? Sige po, tara." "Subukan lang niyang lumapit at magpakita. Hindi ako magdadalawang isip na tagain siya." Dali-dali kami naglakad pero hindi pa man kami nakakalabas ay huminto ulit si Tiyo. At pagkalingon ko sa kanya ay nakita ko siyang nakatingin sa isang bahagi. Nanlalaki ang mga mata na tila ba meron siyang nakikitang nakakatakot. Sa katunayan, sa maniwala kayo o hindi, nadidinig ko pong tibok ng kanyang puso. Tahimik pong paligid, tapos hindi umiihip ang hangin. Naging maalinsangan bigla, kaya naman nakapagtataka. Hindi po ako makapaniwala. Pagkatingin ko sa bahagi na kung saan nakatitig si Tiyo, ay nagulat ako nang makakita ng isang pusa. Malaki, payat at kulay itim. Tapos ang kanyang mga balahibo ay parang namamasa-masa. Mahaba din pong mga ito at alam ko na sa mga sandaling ito
ay hindi ito pangkaraniwan. Naninilaw pang mga mata at malalaki. Tiyo, umalis na po tayo. Dali, bilisan niyo. Sige, subukan mong lumapit. Tatagain kita ng itak. Sige, subukan mo. Halika dito. Tiyo, umalis na po tayo. Tara na po. Huwag niyo na po siyang pansinin. Dali na. Takbo, tumakbo ka. Kakaibang pusang iyon Hindi pangkaraniwan. Aswang na ba yung Tiyo? Diyos ko, nakakahilakpot naman yon. Wala namang sinasabi si Tiyo habang tumatakbo kami. At nang makalabas kami sa tubuan, ay lumingon pa kami ni Tiyo. Pero wala na kami nakita. Dali-dali kaming umuwi sa bahay namin. At nang makarating kami doon, ay nagtataka si Lolo kung bakit kami pinagpapawisan at kung bakit parang nakakita kami ng multo. Si Tiyo naman ay talagang hingal na hingal. Anong nangyari sa inyong dalawa? Bakit ganyan ang mga itsura nyo? Meron bang nangyari doon sa tubuhan? At ikaw, Iyo, bakit ka namumutla? Tay, may bagat po doon sa tubuhan. Nakakita po kami ng malaking itim na pusa. Nakatingin ng direkta sa akin. Diyos ko, mabuti at hindi niya kayo inatake. Kasi kung nagkataon, baka marami kayong mga sugat ngayon. Kumalma muna kayo. Huminga kami ng malalim at uminom ng napakalamig na tubig. Yung pinggan na siyang pinunta namin doon sa tubuan ay nabitawan pa ni Tiyo. Dahil na rin sa sobrang takot. Bandang 8:00 ng gabi ay pinag-uusapan pa rin namin ang mga nangyari nang biglang umalulong ang mga aso ng kapitbahay namin. Malalayo naman ang mga agwat ng mga bahay, pero nang dahil malakas ang kanilang mga alulong, nadidinig namin. Sabi naman ni Lolo, magwisik daw kami ng asin sa paligid ng bahay. Kaya naman ginawa namin kasi baka sinundan kami. Matapos naman namin gawin to, pumasok na kami sa kwarto. Bali yung kwarto po ni Lolo ay nasa kabila. Tapos magkatabi naman kami ni Tiyo sa pagtulog. Hindi kami mapakali at hindi kami makatulog nang dahil sa nakita namin iyon. Sa buong buhay kasi namin, ito ang unang pagkakataon na nakaranas kami ng kababalagan. Bandang 11:00 ay dinalaw na ako ng antok, pero si Tiyo ay gising na gising pa. Para bang nababahala ito at may kutob ako na meron siyang alam sa mga nangyayari sa amin. Hindi ko alam kung bakit pero ito yung nararamdaman ko sa mga sandaling nakatingin ako sa kanya. Para bang meron siyang hindi sinasabi sa amin ni Lolo. Di kalaunan ay nakatulog naman ako nang hindi ko namalayan. At bandang 1:00, ginising niya ako. Nakatingin siya sa bubong ng bahay habang sumisenyas na tumahimik daw ako. Kaya naman bumangon ako at tumingin sa kanya. At hindi naman nagtagal, nakarinig ako ng mga yapak sa bubong na sa mga panahong ito ay gawa lamang sa pawid. Yung mga yapak na dahan-dahan, pero nang dahil yung pawid namin ay malulutong na, ay nadidinig namin siya. Tapos nakakarinig kami ng mahinang hingal na para maggawa ng isang taong merong ubo. Nakakahilakbot at talagang nakakapanindig balahibo. Kaya naman sabi ni Tiyo, huwag akong gumawa ng anumang ingay. At nakita ko siyang nakahawak sa kanyang itak. Walang kaabog-abog ay narinig naming parang sinasakal po si Lolo. Nahihirapan po itong huminga. Kaya naman dali-dali kaming tumayo ni Tiyo at tumungo sa kabilang kwarto para kumustahin siya. Pagkarating namin doon ay nakita nga namin siyang nahihirapan habang nakapikit ang kanyang mga mata. Para bang may sumasakal talaga sa kanya kahit na wala naman siyang kasama. Sabi naman ni Tiyo, siguradong binabangungot po ito at sinubukan namin siyang gisingin. Pero talagang nahirapan kami sa kanya. Mabuti naman at matapos ang mahigit 15 minutos, nagising ito, natataranta at humawak sa kanyang leeg na para bang sinaktan ito. Tumitig ito sa amin ng ilang segundo, nanlalaki ang mga mata at hindi na po ito mapakali.
Si Rowena, nakita ko sa aking panaginip. Galit na galit sa akin. At parang gusto niya akong patayin. Ano? Sinasabi ko na nga ba tay? Tama nga ang aking kutob. Parang sinakal ako sa personal. Panaginip lang iyon pero parang totoong nangyari. Mahigpit ang mga leg ko ngayon. Paano nangyari to? Bakit ganito? Hindi ko rin alam tay. Rowena, lubayan mo na kami. Ito pong si Rowena ay ang sinabi kong kinakasama ni Tio nung taon na ito. Hindi niya po ito tunay na pangalan. Pero itago na lang natin siya sa pangalang Rowena. Hindi ko pa alam kung anong meron sa kanya nung time na to. Wala namang kinukwento sa amin si Tio. At nagtataka pa rin ako kung bakit napanaginipan siya ni Lolo. Kailangan ko pa ng mga kasagutan. Hanggang sa meron po kaming narinig na wak! Wak! At dito na kami nataranta. Hindi na namin alam ang aming gagawin. Takot na takot ako, Sir Chris. Kasi nasa 12 anyos pa lamang ako nung time na to. At ito ang unang pagkakataon na nakaranas ako ng kababalagan. Para bang ibon o tao ang gumagawa ng tunog na ito. Hindi ko maintindihan. Lumayas ka na dito, Rowena. Ayaw na sa'yo ng anak ko. Nang dahil sa mga ginawa mo sa kanya, alam na namin ang iyong sekreto. Kaya ka siguro nagalit ano? Wag na wag mo kaming susubukan. Alam namin kung saan ang bahay niyo. Wag mo nang hintayin na bukas. Lulusubin ka ng angka namin. Oo nga, Rowena. Tapos na tayo. Wala ka nang babalikan dito. Matapos nilang sabihin ang mga salitang ito, sa maniwala kayo hindi, si Lolo po ay biglang nangisay na para bang malapit na itong mamatay. Parang inaatake ito sa puso. Hindi po pangkaraniwan ng mga nangyayari sa mga sandaling ito. Meron talagang mali sa kanya. Kaya kami ni Tio ay talagang nagpanik sa mga sandaling ito. Hindi namin alam ang aming gagawin sa kanya. Iniisip namin kung dadalhin ba namin siya sa bahay paggamutan o hindi. Kasi nga, binubulabog kami sa mga sandaling ito. Mahigit 5 minuto siguro na ganitong kalagayan ni Lolo. Si Tio ay sumisigaw pa rin at nagmamakaawa kay Rowena na itigil ng kanyang ginagawa sapagkat alam namin na siya ang dahilan kung bakit nagkakaganito si Lolo. Maya-maya lang ay nahimasmasan po siya at bumalik sa normal. Nakakausap na rin po ito ng maayos at sa maniwala kayo hindi, wala po siyang maalala. Hindi niya alam na meron nang nangyayaring hindi maganda sa kanya. At sabi niya, binantaan daw siya ni Rowena, minura, at gusto talaga itong patayin. At nalaman ko naman na kontra pala si Lolo sa relasyon ni Tio at Rowena. Kaya pala pinag-iinitan ito kasi nung unang kita pa lang niya kay Rowena ay mabigat na daw talagang kanyang pakiramdam. Parang may mali sa pagmamahalan nila Tio. Siyempre tatay po siya at konektado talaga mga magulang sa mga anak. Nararamdaman nila kung merong nangyayaring mali sa kanilang mga anak. At alam ko na ganito din ang nararamdaman ng karamihan sa mga magulang na nakikinig dito. Yung koneksyon natin sa mga anak natin ay talagang malakas. Mararamdaman natin kung meron silang ginagawang mali o merong nangyayaring mali sa kanilang buhay. Kaya ito din ang dahilan kung bakit matindi ang galit ni Rowena. At yung pagdiskubre ni Tio sa sekreto ni Rowena ay nasa kakaibang sitwasyon pa, Sir Chris. Hindi pa ito sinasadya. Para bang gumawa talaga ng paraan ng kataas-taasan para sa kanya. Bago pa man sila maghiwalay ni Rowena at bago pa man niya matuklasan ng lahat, isang umaga habang sumasakay daw ito sa jeep pauwi sa amin, ay tinitigan daw ito ng isang ali. Isa pa po itong Aita na galing sa malayong bayan. Bigla daw siyang hinawakan sa mga kamay at sinabihan na nasa ilalim ito ng gayuma at dapat daw hiwalayan niya ang kanyang kinakasama nung time na yon, si Rowena. Magmula daw nung hinawakan siya ng aling iyon ay parang gumaan ang kanyang pakiramdam. Tapos parang naimasmasan ito at pagkarating niya sa bahay namin
Tumitig daw ito kay Rowena at nagtataka kung bakit siya nahumaling at nahulog sa kanya. Hindi naman po sa nangungutya ako, pero si Rowena ay napakapangit, mabaho at may mga pagkakataon na hindi nga naliligo. Kaya daw hiniwalay niya kasi napagtanto niya na ginayuma nga ito. At natuklasan din ni Tio na maraming mga libreta si Rowena sa kanyang mga gamit na merong mga nakasulat na mga orasyon. Dito na nga niya nakumpirma. Balik na po tayo. Maya-maya lang ay lumabas si Tio habang hawak-hawak ang itak. Galit na galit at nagbabanta. Napupuntahan nila ang bahay ni Rowena kapag hindi siya titigil sa pampubulabo. Nang makapasok ito ay huminto naman siya sa pagpaparamdam at hindi na nasundan. Kinabukasan, sabi ni Tio, kapag maulit mamayang gabi ang pambubulabo, lulusubin niya ang bahay nila Rowena. Pero mabuti naman at hindi na naulit pa hanggang sa nagtuloy-tuloy na. At magmula nun, hindi na po talaga sila nagkita, Sir Chris. Naging tahimik ng lahat. Kaya naman hanggang dito na lang sigurong kwento. Maraming salamat sa inyo.